Basta ang target natin yung mga yan, hindi yan para sa bayan. Para yan sa vested interest. Ang goal natin, kay Bangag. Sino ba ang kalaban? Sino ba nag-enjoy ng buhay, nag-enjoy ng pera ng bayan? Si Bangag, si Lisa, yung pamilya niya at yung kanyang mga minions, ang Kongreso at Senado. So sino target natin? Tatargetin ba natin yung mga basurang, pampagulo lang? O tatargetin natin yung mga ahas, yung mga bangag na nagpapahirap sa inyo? So let's focus, din yung target natin mga palangga. Mag-form tayo ng mga grupo-grupo ninyo. Actually, si Noel ng Paris nag-message sa akin. Sabi ko, palangga, sabi ko, gumawa ka na ng mag-lead. Ikaw na ang mag-lead. Then, hakbang ng Maisog Paris, di ba? O Paris, then mag-form kayo. We will promote. Kailangan ng boses lang. Ito lang ang, mga kababayan, ito na lang yung natitira sa atin. We have to unite. Kasi wala na. Kung may mga kakilala kayo dyan na mga media, internationally, i-air ninyo itong problema natin. Itong mga issue sa Pilipinas, issue kay Bangag, kung may kaibigan kayo international media, sabihin ninyo. Ako, I'm doing my part. I'm not gonna say things, pero kakarayan ko si Lisa at si Bangag. Actually, kinakaray ko na sila. Na-report ko na yung mga hayop na yan. Diba? Yun yung inyong mga role. So, yung mga balita, yung mga pangyayari, especially dyan sa PIDEA leaks, dito sa smuggling at sa kidnapping na kinasasangkutan ng gobyernong ito, yan ang mga i-share niyo. Iparinig ninyo ang boses ng mga bata at ng distressed mother. Tignan ko lang kung di umiyak yung mga yan, kung gaano ka baboy, kung gaano ka jijimonyo si Lisa at si Bangag. Yan ang mga dapat nyong ginagawa, makipagtulungan kung may mga boss kayo, 'di ba? Na may koneksyon, humingi kayo ng tulong kasi wala tayong kakampi sa Pilipinas na media. It's either takot sila or nasungal-ngalan ang kanilang mga kipay. So we have to educate them. I-explain natin sa kanila kung ano yung nangyayari. Yun yung way of campaigning natin. Kung naipanalo natin si Bangag during 2022 election, kaya din natin siyang i-shoot sa Komunoy by doing the same strategy in 2022. Kung di kayo natutulog noon masyado, huwag din kayo matulog. Kasi ako, sabi ko noon, nung ako ay nag-criticize na kay Bangag, kung inistorbo ako ni Bangag Marcos at ni Lisa noon para magpa-interview sila, na ni piso, wala akong siningil sa kanila at wala rin naman akong hiningi sa kanila, mga kababayan. Kung hindi ako natutulog noon, hindi rin tayo matutulog hanggat hindi natin sila na-shoot sa Kumunoy. Kailangan natin talagang kumilos na dahil wala na silang pakialam sa inyo. Tingnan mo, mga travel, walang pakialam. Pumunta kayo, lumabas kayo sa bahay ninyo. Ang mga adictus benedictus, yung mga anak ninyo, mga pinsan ninyo. Diba? Saan tayo hihingi ng tulong? Sa atin, pare-pareho. Sa publiko. Kasi pag nakita nila yung power natin at sobrang dami na, then the men and women in uniform will follow. We have to raise awareness, mga palangga. Kailangan natin panagutin ang mga yawa dahil sobra na ang kanilang ginagawa sa ating bayan. Kailangan natin silang tapusin at dapat wala ng susunod na SONA, mga kababayan. Sandra Gombok, no remittance day on June 8. Let's do that. Okay? But kailangan makipag-organize, coordinate ako sa mga grupo ng lahat ng mga hakbang na maisog. Mararamdaman nila yun. Diba? No tricycle drivers on June 8. No taxi drivers on June 8. Sabi ko, itanong natin sa mga abogado kapag nakisabay ba itong mga government employees na hindi sila pumasok, i-boycott nila. Ano yung magiging impact? Ano yung legal implication? We have to ask the lawyer. Kailangan nating gawin ito. Para hindi na nila tayo kayang kontrolin. Pag tayo nagsama-sama, mga kababayan, mararamdaman nila to. Ibig sabihin, tayong mga tao ay talagang pare-parehong pasakit, okay, ang inaabot sa bangag na gobyernong ito. Sobra po ang kanilang pangwawalang hiya. Nandito na naman yung mga bayaran ni Lisa. Sabi ni Eloy Macruz, tama ito, i-advance yun na ang remittance or kahit one day delay, ako sa Saturday send na ako.
Yeah, I think we will do that. No remittance day ng June 8. Philippine ano yan ha? Philippine time yan. So kung tawag dito, kung yan ay kung ano ang time nyo, basta alam nyo naman yan. Philippine time dapat ang ano natin, ang susundan natin. So kung June 8 yan, di June 7, ano dito? June 7 sa Amerika. O basta, check nyo na lang ang inyong mga calendar. Okay? Sabi ni Ging Blessed, kaya pala her eagerness na ma-extract ang mga anak. Marcos, di pala nagbago ang ugali nila sa pagnanakaw. No, yung sa pag-extract o pag-kidnap, hindi naman talaga, di ba sinabi ko na kagabi sa inyo, hindi naman talaga dahil mahal nung tatay yung bata, ni FLTC, ni Chua. Yun ang plano nila ni Lisa. Yung distressed mother, kasi may mga ebidensyang hawak na ipinresent sa Commission on Human Rights at sa UN. Hindi about yung mga bata, mga bata, na-extract nila, nagwagi sila, nasa Makati. Pero ang nag-aalaga, yaya. Nasaan ang quality of life ng mga bata na wala ang kanyang ina dahil pinadukot at ang mastermind si Liza? You know what I mean? Sabi ni Joy Rubio, tama Maharlika, oras na para magsama-sama ang lahat ng Pilipino pababain sa pwesto. Okay. Sabi ni Mahal ko ang Pilipinas, katatapos na live stream ni BBM sa Filipino community sa Brunei, kung kay PRD yan, noon sa stadium kay BBM Ballroom Hall sa hotel hindi pa napuno. Hindi nga naka 10,000 viewers, di ba? Nakakaloka. Ibig sabihin, suka na yung taong bayan. Si Maria, okay, makiisa tayo mga Pilipino laban sa mga bang-aabuso. Thank you, Palangga. Maria 11, 2024. Okay? May raid daw sa Malacanang. Baka gawa-gawa lang para maibang issue. Oh, by the way, okay, ayon sa ating informante, I'm not sure kung totoo yan, baka daw tanggalin si Lazo sa PDEA. Hindi pa sure, pero kasi gustong mag-clean up ni Kuting. Pero behind the scene pa rin si Lazo, kasabwat pa rin. Wala rin kwenta. At recently sa PCSO, pinalitan nila yung chairman si Juni Kua. May bago silang inupo. Kunyari si Kuting nasa Brunei, kunyari walang alam. Ang nakarating sa atin, mga palangga, pinangakuan daw itong si Juni Kua, chairman of the board ng PCSO, na hindi siya tatanggalin. Pero tinanggal pa rin siya dahil ang ipinalit ay kasabwat ni Robles. Okay? Ang pangalan ay sino? Okay? Napicturean ko to kanina. Okay. Ayan, nanumpa sa harap ni Executive, Bersamin, ang bagong chairman ng Board of Directors, Charity Sweepstakes, na si Judge Felix Reyes ngayong Martes. Yan, ayon sa Piling Ahas, ay magiging katuwang ni Mel Robles bilang pagpapanalo sa mga loan better. Okay? So ngayon, mga kababayan, okay. Ano to? Okay. Nasa Hawaii daw ngayon si Lazo. O, diba? Ang sarap ng buhay. Nag-leave lang daw. Okay? Hindi pa daw sure kung tatanggalin. So, ang inag-assign si Lazo ng si Assistant Secretary Renato Gumban, Deputy Director General for Operations, is hereby designated as officer in charge. Ayan. PDEA from May 23 to June 12. Imagine mo, ayan, ang jutang ginimis na Lazo na sa Hawaii, nagpapakasarap. Imagine mo, ba't ko to alam? Dahil sa ating puti nga, si Gumban daw ang acting officer in charge na inutusan ni Lazo. In addition, ASIC Gumban is hereby authorized to approve and sign designations or orders an officer in charge not exceeding in 5 days. Ang sarap ng buhay, di ba? So, May 23, ilan yan? 7, 8 plus 12, 20 days na nakabakasyon si Lazo. Galing, ano? Yan ang gobyerno ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo, wala sa akin. Ako dito ay
hatid lamang ng mga impormasyon. 20 days na bakasyon si Lazo, nagpapasarap sa Hawaii, pera ninyo. Ang mga senador nasa Amerika, nasa Europa, nasa Japan, nagpapasarap. Kayo dyan, gutom, walang trabaho, sinasalag nyo lahat ng init, lahat ng hirap. Pero itong mga lumalamo ng pera ng bayan, nasa ibang bansa. So you have to speak up. Sabi ni Kampong Chicken, we are already a narco state whether we want to admit it or not. The question is, will we, the Filipinos people, let this go on? Yun nga mga palangga. Kaya kailangan nating magsama-sama at sa June 8, i-finalize natin kung yun ang araw ng no remittance. Boycott muna ang remittance, mga kababayan. Dapat tingnan kung American citizen yang si Lasso, sabi ni Neng Nielsen. Actually, natanong ko na, green card holder daw si Lasso. Resident ng Amerika. Pinauwi lang ni Marcos Jr. para makipagtulungan sa illegal na gawain dyan sa PIDEA at mang dibdib, mang ape at mang baboy. Pinauwi ni Marcos Jr. si Lasso from Hawaii para makasapat niya sa kanyang polboron business nila. Yes, Galaxy, puro bakasyon. Si Tulfo at asawa close din ni Kumar. Yes, ito nga yung picture. Kaya nga no wonder, si Tulfo, huwag kayo magpapaniwala yan. Ini-exploit lang nila ang mga kwento ng mga kababayan nating mahihirap. Ito nga, nasend sa atin ang picture, oh. Kasama si Chua. Oh, tatlo sila, kasama ng asawa ni... Oh, ayan. Asawa ni Tulfo. Mga jutang ginimes. Tapos gusto tayong gorgoren? Hindi magwawagi yung mga yan. Hindi magwawagi yung mga Romanian mo, Lisa. Dahil meron akong black magic. Magulat ka lang na magana yung kipay mo pag ginamit ko na yung black magic from Cambodia. Ito kasi yung Cambodian kong kaibigan. Ayaw pa niya ibigay yung bato. Anyway, ayaw pa ibigay yung bato. Alright? Oh, ito yun, oh. Ito yung Chua na sinasabi ko. Ayan, oh. Ayan siya, bata pa. Bata pa, magnanakaw na. Ayon sa ating informante. Kaya sabi ko, kung gagawin lang nila ang tama, for sure, bata pa to sa akin. Siguro tinrain ito kung paano mangamkam ng pera ng bayan. Kasabot si Lisa eh. Magaling daw talaga itong mag-bribe sa mga government officials. Para si Kumar. Di ba? Nung may sumulat sa atin na nag-extort sa mga Indiano. Well, dyan sa social media naman eh. You know, 2014 pa lang, yeah, I think that was 2014, talagang mayroon ng biniktima si Kumar at ng Chukchak Chenes pa daw ito. At dapat may deportation, pero sinalo ng mga tiwaling pulis sa CIDG, sa NBI, sa DFA. See? Mga dayuhan ito, kasabwat nito nila Lisa at ni Marcos Jr. Everyday, magsasawa na lang tayo, pero again, dapat hindi tayo magsasawa sa kapaalala sa inyo hanggang hindi natin nasushoot, okay? Sa inodoro yung mga bangag na yun. Taga Cebu yan. Sabi ni Lian Yarma, yes, taga Cebu siya. Kaya nga, yung ginawa ng judge na nag-issue ng summon kay distressed mother para sumagot doon sa petisyon ni Chua sa kustodiya ng mga bata ay pinadala sa Makati, Makati, na dapat sa Cebu. Di ba yung vlog natin kagabi? So sabi ng judge ni Guray, okay, ng Judge Guray, ikaw distressed mother, binibigyan ka ng 15 araw na sumagot sa petisyon ni Chua na taga Cebu dito sa kustodiya ng inyong mga anak. Pero 2 days lang, dahil kinasabwat ni Lisa, ni Chua, itong si Judge Guray, ayon, ang custody binigay kay Chua. At yun ang ginamit ni Lisa para kidnapin ang mga bata. And you are right, siguro kilala mo siya. Taga Cebu siya. Doon pa lang, ang dami ng kababuyan na ginawa ng mga mafia na ito. Sabi ni Raymond Solomon, paano po ibibigay sa iyo ang bato? Nandun sa kanila yung bato. Oo nga. No, ibang bato naman yung kulam naman yung sa atin, yung black magic.
Sabi ni G. Salatar, go Fair Lady Marica, malapit na tayo magtagumpay, huwag ka magpapagod dahil narito kami na sumusuporta sa iyo. God bless you. So, sindikato si Smugs, parang fixer, mahal ang bayad. Yan sabi ni Vivian. Naku, palangga matagal ng sindikato yan. Sabi ni Palangga Sandra ng Hakbang ng Maisog, Vancouver. Yes, June 7 sa atin. Ipa-finalize natin, makikipag-coordinate tayo, yun yung gagawin natin. Magbo-boycott tayo, paramdam natin sa mga bangag na to para matapos na yung mga hinayupak na ito. Okay? Isang bagsakan na sipain. Okay? Alright. Every other day na lang ang pasada ko, o sabi ni Ferdinand Doloza. Talaga? Bakit? Ferdinand, tricycle driver ito si Ferdinand. Musta ka na ngayon lang kita nakita every other day. Hibitiday, sabi ni K9. Sige, mag-ano tayo. Let's organize that. Palangga lahat ng mga maisog leaders, sakbang ng maisog leader. Sabi ni Sandra, Gambok, let's do this global no remittance day on June 8, Philippine time. Okay? Alright. BBM resign. Hindi magre-resign yan, Palangga. Hindi yan magre-resign ng bonggang-bongga. Alam mo kung bakit? Kasi, tawag dito, kasi bangag nga. Alright? Bangag na bangag ng bonggang-bongga. Kaya naman, ayan, very good. Okay, may ginurgur tayo. May ano si Lisa dito, may bataan siya. Mahina yung pasada? Grabe, bakit mahina ang pasada? Siyempre, walang kita yung mga tao, nananahimik sa bahay na lang siguro. Wala tayong, ayan, wala tayong what? Okay, good. Careful, madam. No remittance day on June 8, sabi ni Baby Roda. Hindi magre-resign yan. Hindi magre-resign si Kuting. Walang magre-resign. Kailangan natin hilahin ng paa niya papunta sa Kumunoy. Alright? So, hindi natin titigilan ng mga issue, ang PIDEA leaks sa pag-iing bangag. Kasi doon naman umiikot yun everyday. Unless na lang kung may mga bagong development. But again, everyday, nilulunok nila ang pera ninyo at niluluwa sa kanilang mga offshore accounts. At pinapaaral nila, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga demonyong mga pamilya, mga anak, mga bagman. See that? Kaya alam mo, wala ang pag-asa ang Pilipinas hanggat si Bangag ang presidente ninyo at si Lisa. So you have to do something. Nakita nyo na yung picture? I-post ko doon mamaya pumunta kayo yung picture, i-post natin sa Boljakan, sa Facebook ko na may 74,000 followers. Okay? Doon kayo mag-follow. Wag kayo, yun lang po ang Facebook ko na legit. Kasi ginagaya ni Lisa na naman. May nakita na naman ako na channel, okay? Facebook page na pinapakalat ni Lisa Smug. So yung ating Maharlika Network ay meron tayong 54,000 subscribers, mga palangga. Yan yung legit, okay? Yan yung legit. Okay? Follow nyo ako dyan. Kung mag-subscribe kayo. Sa ating Boljakan ay meron tayong 74 followers. Ayan. 74. Kaya yan yung legit. Kasi yung ating almost dalawang page na 1 point something million, niligwak nila. Okay lang, andyan pa rin naman kayo. Anyway, mga palangga, this is your Fair Lady Maharlika. Talk to you later. Thank you.